kinip pa rin nila yung Linkin Park. Ah. Kasi nandiyan pa rin naman, dalawa naman yung vocalista. Yun Ah. yung plano talaga nila eh. Pre, in case may mamatay isa sa atin, dalawa tayong Isa pa vocalista. mag-ano. Ganyan rin yung Ben and Ben eh. Ganyan, joke lang. Pero ngayon nga, may bago na sila kasing vocalista. Si Hayley Williams ng bago. Hindi, mali. Ano siya naman, chest her. Balay dako. Nako, balay dako. Mahirap kalabanin ng mga fur parents. Oo. Crocodile lang daling ko dito basta pasok sa sukat. Oo. Paano pag dinala ko yung pet kong tarantula? Oo. 'Di ba? O yun, small yun. Oo. Tatanggapin nyo ba? Oo. 'Di ba? Yun. So, pag sinabi... Ako nga pala, asan nga pala siya? Actually, hindi ko nandiyan siya kanina. Nag-usap tayo, pinagbawalan niyo ako. Asan na nga pala siya? Ma'am? Ma'am? Dito na pala. Isa pang toxic, si Yulo. May mga post kasi ako nakikita na natotoxican na lang ako. Parang nabura na agad sa akin na gold medalist siya. Kaya nga sinasabi ko dapat in private eh. Hmm. Kasi baka malamang yan, siyempre, na buboost ang ego na maraming kumakampi sa'yo. Alam mo yung mga nag-post ng ganito. Tapos may magko-comment ng, go be! Yung, awayin mo yan be. Oh, Hindi. go girl. Oh, I love you girl. Ano yan. Kaya sa'yo ko eh, mga ganun. Yun. Nasa pangalan nyo naman na rin yung ano eh, yung dapat na motto nyo sa buhay. No. You only live once. So, Yulo. magpatawaran na kayo. Boys at the back, pusang gala. Yeah, check it out. Tuloy-tuloy tayo! Dito lang sa Raw 4! Bomboro! Episode 52. Episode 52. Dito pa rin tayo sa Hudyat Sessions. Gawa ni Makumak. Proud na proud. Raw 4. Boys at kaya yun nga eh. Yung kulay yung sinasabi ko sa'yo. Dapat to black, yellow. Mali ka. Hindi, joke lang. Ganun na yung una. Tapos, mas mabilis na lang na matapos to. Nagawa Nagawa ko na yun nung una, pero nakahanap ako ng template na hindi na ako maggagawa ng separate okay, na dalawa. Gets. Yan ang isa na yan. Nakatago yung news dyan eh, sa likod. Kasi pang news yan eh. Okay, gets. Kaya pala yung sinasabi mo. Anyway, pero tingnan nyo, pasadong pasado. Kahit pa naman. Pasadong pasado. So, yan dito tayo sa Hudyat Studios. I-claim na natin. Someday, di ba? Malay mo, maging legitimate. O makapag tayo, cater sa ibang podcaster na kahit Sa mga taga-Lancaster pa kayo. Ay, gago. Di pala naka-monitor. Sorry. Ang tawag dito. Speaking of studios. Wait lang. Di ba ako ready? Intro pa ako. Okay na pala yun. Welcome sa Raw 4. Kami ang Raw 4. Tayo ang Raw 4. Blah, blah, blah. And what not. Et cetera. So, usapang studio. Binalik. Ano bang tumutugtog sa mga studio? Banda. Oh. Ano bang banda ngayon? Linkin Park. Yan. Nakita mo na ba yung profile nila? Ay, Kasi di ba? bago na sila, di ba? Nasa LinkedIn na sila. LinkedIn Park. Meron nga nakita, LinkedIn Parokya ni Edgar. Si Chito Garanda. Kasi nga, naghahanap sila ng, ano lang to, more on newsfeed. Yun yung newsfeed. Yan. Gago, hindi mo tayo sa atin yung newsfeed. Hindi nga. Ano tayo? Bulletin board. Bulletin board. Ang agaw pa nga. Sorry, Cool Pals. We love you and i-guess nyo na kami. Yun nga, na kung hindi pa sumasayad sa inyo mga bulletin board ang ating balita, mabilis na balita lang sa LinkedIn tuloy lang sasabihin. Linkin Park. Alam naman natin, medyo old news na nawala na ang ating kasi it starts with one thing lang talaga eh. And hindi natin alam kung bakit. Di ba? We don't know. It doesn't even matter how hard you try talaga eh. Keep that in mind. I designed this rhyme to remain in due time. Remain in due time, gag. Anyway, yun nga, wala na si Chester Bennington. So, for the longest time, kinip pa rin nila yung Linkin Park. Kasi nandiyan pa rin naman, dalawa naman yung vocalista. Yun yung plano talaga nila eh. Pre, in case may mamatay isa sa atin, dalawa tayong vocalista. Ganyan rin yung Ben and Ben eh. Ganyan, joke lang. So, siyempre, si Mike Shinoda pa rin, nandun pa rin naman siya. So, tinuloy nila yung Linkin Park. At hindi naman na mabubura ang Linkin Park sa mundo natin eh, sa buhay natin. So, kahit wala na silang buong katangin na sa 40 years, wala na yung mga yan, di ba? Pero, ang music kasi, yan ang kaganda sa music. Anong tawag doon? Hindi namamatay. Oo nga, pero yung English term, hindi Legacy? lifetime eh. Hindi, may
Ah, Immortal? Bakit? Ano bang Immortal. Hindi, may tangina immortal. immortal nga, hindi namamatay. Hindi, oo nga. Hindi, pero may ano pa, lifetime. Tangina. Ang music is a lifetime, di ba? Parang may, sinaunang panahon pa, wala pa mga instrument, may music na, di ba? So, yun nga. So, kahit sino pang magpalit-palit yung bandang yan, may Linkin Park na tayong kinagisnan. Pero ngayon nga, may bago na sila kasing vocalista. Si Hayley Williams ng baka. Hindi, mali. So, may babae yung, alam mo ba na babae yung vocalista nila ngayon? Si Gigi Delana. Hindi ko kasi alam yung Si pangalan. Regine Velasquez pa lang dumali. Si Regine Velasquez na kapatid ni Kong Velasquez. Labo-labo na. Si V pala talaga yung ano. De, yun nga, bago yung vocalista nila, in fairness naman, okay naman siya. Okay naman siya, parang hindi ko pa na-appreciate ngayon kasi tangina Chester is Chester. Tangina kahit anong gawin mo, hindi mo na mapapalitan Nandun na yun. rin naman yung bias no? May bias talaga. Pero yun nga, yan rin ang mahirap pag nag-iwan ka ng iconic something. Si Chester, kilala na natin yan. Yan yung kumakanta sumisigaw eh. Na ang ganda rin. Parang Slipknot na pag naman bumirit ng kanta pero ayos na pasigaw. boss. Parang Ay, si hindi- Jay rin dati, nung sumisigaw pa si Jay, di ba, ng Kamikaze, na pasigaw siya, pero numunota pa rin. Parang boses pa rin talaga, magandang boses pa rin talaga. Kanta siya na scream. Parang may iba-iba pa nga ano yan dati, may growl, may screech, may scream. Yung kay ano kasi alam ko scream yun, Scream, kay Chester Bennington. Ngayon, in terms of skills naman, Bennington. Bennington. In terms of skills naman, sa tingin ko meron naman yung babae, yung bagong vocalista. Napahinggan ko rin naman eh. Di ba? Kaya niya rin naman eh. Feeling ko nga kaya babae ang kinuha nila kasi sa taas niya. Oo, mataas rin kasi si Kasi I'm about to break talaga siya eh. Sobrang taas siya. I'm about to break. Nasa bubong nga sila, di ba? Sa music business, sobrang taas ng boses niya, di ba? So yun, alam ko bago pa maging official na i-announce na siya, napanood ko na siya yung parang tumutugtog sila sa studio. Siya ata yun eh, na babae. Anyway, pero may siyempre sa mundo natin, ang realidad, you can't please everyone. So sa mga comment section, maraming anong tawag doon? Cry. Nag-cry out loud. Nagrarant or nag-vent out na sinasabi nila na parang yun nga, parang leave Chester Bennington, parang out of it, parang ganon. Don't try to copy him, parang ganon. Huwag mo nang try kopyahin. Parang gawa na kayo ng bago. Ganon. Parang ang dali nilang sabihin. Ang dali sabihin. Kasi parang ang usapan dito is it's a matter of yung accepting changes. Which is talaga challenge talaga sa tao yan sa human being ang hindi naman sa banda lang yan. Hindi lang sa banda, sa pagbabago na syempre may bias talaga na matagal sanay na ako kay Chester Bennington eh. Nung namatay si Chester Bennington, namatay na rin talaga yung pagmamahal ko sa Linkin Park. Ganon. Hindi sumama kay Chester, di ba? Then, sinasabi ko lang, ayun nga, parang sinasabi na dinadala pa kasi yata yung pangalan ni Chester. Ganon na ako hindi ko siya ganun natitignan. Tinatry siyang, yun nga, parang pinapalitan si Chester. Hindi siya yung new. Hindi ko rin alam kung ano yung pinaghuhugutan niya itong mga commentator na to. Ikaw ba? Ano ba ang opinion mo? Yan, sa akin naman, medyo pro ka ba, antay? Hindi, neutral. Wala akong pakialam sa Linkin Park. Kasi yun nga, tulad na sabi ko kanina, na kahit ano pang bagong kanta nila, may luma na akong napakinggan. Pwede kong balik-balikan yun anytime. Ang dami ilang album song, Hybrid Theory. Yun lang yung alam ko. May isa pa eh. Basta yun, ang dami na niyang naiwanan na magagandang kanta na pwede kong balik-balikan. Medyo similar rin yan sa Incubus na ngayon kasi si Incubus medyo umano na yung boses niya. Hirap na siya. So, kung problemado ka sa boses niya, edi balikan mo yung previous album. Kaya andyan na yun di ba? Hindi naman tsaka sa actual na fan, yan, kahit pahirap na si Incubus, si Brandon Boyd, hindi ako
ano eh. Ayun na, oo Yung, nga, ang, totoo. ang feeling dun is yung pinanood mo yung idol mo ng live. Eh. Mm. Yun. Mm. Whether sumublay siya or hindi. Oo, kasi yun nga parang tangina naman sino naman ng robot sa atin kahit si The Police, kahit sinong singer yan Oo. pag tumanda ka babawiin lahat yan Oo. sa'yo, 'di ba? Tsaka na parang sinulit naman natin yung boses Sobra, nila nung oo. nung kagandahan tapos Mm. maano kapag Oo, pag hindi na niya makuha. kaya nga yung fear ni Chito Miranda na Mm. share niya sa isa sa mga interview niya, ang fear niya alam mo, Ano? mawalan ng boses. Oo? Kasi yun yung Oo. Yung bumuhay puhunan sa niya, kanya, oo. oo. So, maintindihan mo rin may Mm. ganyan rin si Celine Dion na hindi niya rin May ma-let sakit go. na nga si Oo, Celine Dion yun nga, may no? sakit siya ngayon na yun dun nga sa napanood ko umiiyak siya na Mm. kasi gusto niya pa eh. Pero para sa akin, same kung saan ako napunta, parang same ng sentiments ko kay Pacquiao na gusto ko kay Pacquiao mag-retire na siya habang nasa tugatog pa siya. Pero kasi ang depensa nga ni Pacquiao, passion niya kasi talaga. Ayun nga, yun nga. Passion niya talagang lumaban eh. So, kahit sabihin natin na tigilan niyo na yan, para doon sa tao, gusto ko to bakit ko titigilan, Passion di niya ba? yun, oo. Kahit pangit na ako kumanta. Oo. Kahit natatalo na ako kay Pacquiao. Kaya nagigets ko kung Mm. gusto nilang i-live yung pangalan na Linkin Park, Oo. di ba? Kasi tumatak na sa tao yung so if you cannot accept changes, dami yan, sobrang dami. Naalala ko rin yung, alam mo ba yung kantang teng 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 deng deng deng. Yun rin yun, tungkol sa ganun yun na parang binabash sila kasi nagbago na daw yung tugtugan nila. Si Fall Out Boy. Yun nga, nagbabago ang tao nagbabagong tao. Parang Chico, sutan sa dami kong Hindi, tsaka bakit mo sila ililimit? No? Oo, Ang yun banda, rin, wag mo oo. ililimit ang Hindi mo naman dati nililimit ang music eh. May iba-iba lang na genre ang music. Pero yung banda, wag mong bigyan ng iisang genre lang. Oo. Parang yung music lang ang may iba-ibang genre. Pero yung banda, pwede niyang ikutin lahat yan kung gusto Oo, niya. though may mga magagaling na banda or kung di man magagaling, parang practical rin. Tulad ni Coldplay. Hindi naman dati ganyan yung tugtugan nila pero nag-adjust sila. Kasi yun na yung uso ngayon eh. Di ba? May ano nga ito masama Medyo nila? EDM na yung datingan, di ba? Parang, pero kasi, andun pa yung touch nila eh. Oh, Kasi yun yung hindi mo mabayaran eh. Yung hindi matatawaran ata pala ang tamang term na andun pa rin yung touch nila ni Coldplay. ng Coldplay. Ni Chris. Yung message ng kanta nila andun pa rin lagi. Di ba? So, siguro sabagay ang parang sa pagkain din kasi ata ang music eh parang subjective Oo, yun naman talaga siya. So yun nga, ang sinasabi ko lang, pero medyo nga nagigets ko kasi nga para yung sa akin alin ba na ayaw nila? Na ayaw nila. Nagigets ko yung sentiment nila na kung new version of Linkin Park, yes, sige, go. Pero kung tatry nilang imimix si Chester Bennington, para sa akin wag na. Wag mo nang try. Yun nga kasi nga parang humanap sila ng kayang yung yung ginagawa ni Chester. Pero yung kanta, hindi ko ma-feel na Linkin Park. Parang trinay ko Pinahinggan ko na ito ipe-play natin ngayon. Pero ano naman eh, ang mga kinakanta niya lang din naman, siguro antayin natin na mag-release sila ng bago. Kung in form of Chester siya. Or ewan ko, kahit pa rin in form of Chester yung naging datingan ng babae. Kung ma-pull off niya yung kung maganda naman Linkin yung bagong Park feels kanta. pa rin. Wala, okay lang sa akin. Sa ngayon, okay lang din sa akin kahit parang ginagaya niya lang si Chester. Kasi para sa akin, parang sa inaano ko yung posisyon niya na honor to sa akin. Ako ang parang sumasayaw muna. Stepping on someone else's shoes yan. As Chester na medyo kaya niya namang i-pull off yung boses. Ano siya naman, chest her. May chesticles. May chesticles. May napanood pala ako sa parang ako daw yung Daily Williams. Kasi bakit daw siya Daily para more kasi. Tapos yun yung mga hindi kasi siya LGBT na they call me Daily Williams. Napakagago rin. Tapos yung mga comment section nun, parang, basta kung ano na yung kinoment ng, parang din sa OBDC. Alam mo yun? Ano yun? Yung rage, yung matataba sila, tapos tumutugtog sila, tapos yung comment OBCD, section. ACDC.
Yung ginagawang music yan eh. Naitawa na ba yung ganong AI na ano? Ano Yung yun? mga comment, tas Ah. nagiging kanta. Kanta yung mismong video. Gets. Hindi, yung natatawa kasi ako sa mga comment nga, meron pa dun yung Blink 182 calories. Napakagago ng mga tao. Anyway, yun nga. So sa akin, sa ngayon, neutral lang ako. Parang, pero again, nagigets ko yung sentiment nila na kung yung Living Chester, yung legend or legacy ni Chester, okay na yun. Okay na tayo dyan. Kung new version of Linkin Park to, okay rin ako doon. So, kasi si Mike Shinoda, tangina si Mike, iba rin yung atake ni Mike Shinoda, kaya rin naging Linkin Park ang Linkin Park. Dahil rin kay Mike Shinoda. Dalawa sila hindi lang si Chester yun. So, parang sabi siguro ni Mike Shinoda, hindi ko, wala akong pakialam kahit namatay si joke lang. Ako lang yun. Baka, ang nangyari kasi dyan, si Mike tsaka yung babae. Sila talaga. Relasyon. Link talaga sila. Kasi si Mike, Shinota na yung babae. Meron pa, nagkakilala sila sa park kasi. Sa park. Ayun, doon sila na-link talaga. Na-link in sa park. Naalala ko lang rin, gets ko yung sinasabi mo kanina, yung magpapalit ng, yung papalitan mong artist. Kasi ganyan rin yung nangyari sa The Journey. Di ba kinuha nila si Mike Pineda? Arnel Pineda. Mike Pineda. Si Arnel Pineda. Sounds like Mike Shinoda. Si Arnel Pineda, di ba kinuha nila? Pero parang against pa yung mga tao nung una eh. Pero kinuha nila si Arnel dahil nagagaya niya di ba? si Journey. So kailangan talaga yung tipong kaya yung skills nung main character na para papalitan. mabuhay yung part nung vocalist na yun. So accept nyo na kasi. Sa akin daw, yun nga, parang it starts with one thing. Don't know why. Lagi mo ako lagi dinideny. Yun lang rin yun. Yun nga. Hindi sa River Maya, ganun din. Ganun rin, Yung mga una, siguro kasi ang mali sa River Maya, nung nagtry, ayaw tantanan eh, no? Parang ginawang Batman eh, no? Aliyo? Yung yung sino-sino ang gumagana. Reboot ng reboot, Sana nung hindi na nag-work yung unang pag nila, after Rico Blanco. Ganyan talaga. Talo na naman tayo. Dapat sinuha. Wala, hindi, honestly speaking, hindi ko nagustuhan yung River Maya after mawala ni Rico Blanco. Iba yung naging dating ni nasalo ni Rico. Nasalo ni Rico talaga yun nung nawala si Bamboo. Na-turns out pala, ngayon lang rin natin nalaman na si Rico pala talaga ang heart ng River Maya kasi siya pala yung halos sumulat ng lahat ng lahat ng sumikat na kaya nga nare-remake niya lahat ngayon ng music video eh. Gumagawa siya ng music video ng Kisap Mata kasi sa kanya pala sulat pala talaga niya yung mga yun. Kaya hindi ma-claim nung yung gumagamit ng River Maya na name ngayon. Tapos nung nag-reunion sila. Kasi, di ba, pwede niyang kantahin ulit. Sa kanya yun. Kasi, parang rights niya sa kanya. Nasa kanya yung rights. Ngayon, di ba, yung reunion concert, wala naman yung River Maya members dun na yung ng Rico Blanco. After ni Rico Blanco. Ang naiwan lang si Mike. Mike na naman. Tama ba? Ay, hindi, Mark pala. Mark Escueta. Siya na lang yung natira. Yung iba, yun yung orig talaga. Bago pa nag-change nung Rico Blanco days. Umaaraw, umuulan days. Tapos after ni Rico Blanco, napalitan uli. Actually, bumalik si Nathan, yung alam mo yung Manila na kanta. Yung parang, ding, ding, ding. Parang, I try to go in this land of Manila. Hindi ko alam yan. Basta maganda rin yun. Nung akala ko nga siya na yung bubuuli ng River Maya. Sabi ko, ang ganda na ito. Ibang dating ng River Maya. Mas wala mabigat. Na si Rico nun. Wala na si Rico nun. Ayun nga. So, akala ko babalik na. Pero nung nag-reunion nga, ayun, edi bumalik talaga yung mga urig talaga. Minus yung gitarista nga nila na magaling. Yung mahaba yung buhok. Ayun, so ganun lang naman. Parang more on accepting change. Kung di mo ma-accept yung change, pwede ka namang bumalik sa old nila or tigilan mo na talaga. Hindi iba na lang. Kasi yung Beatles ngayon, di ba? Parang wala na yung Beatles pero pinapainggan pa rin natin. Bob Marley, pinapainggan pa. Pero, yun, music is lifetime. May isa pa akong term na hindi maisip sa lifetime. Basta yun, na panghabang buhay nga. Immortal ka. Ang music. Ayun. So, yun ang balita sa Linkin Park. So, kayo pwede nyong kung interesado or panatiko kayo ng Linkin Park, i-comment nyo ako dyan, number 1 kong
Yung tropa kong number 1 fan yan, Mm. si Nonog. Talaga? Wala yata si akong tropang yun talaga, Linkin Park talaga yun. fan ng Linkin Park. Siguro si Topeng. Kasi kinakanta pa nila yan. Hindi ko pa alam yung kantang With you, even when I close my eyes. Basta with you yung kanta. Basta with you. Kinakanta nila nung Christmas party namin. Hindi ko pa alam yun na Linkin Park pala yung kinakanta nila na yun. Anyway. Napakagaling din naman kasi talaga ng formula Linkin nila. Park, Rap na rock, no? Oo, ganda. Nung era na yun, ganun naman na yung nauuso. Pero Doon na yung naging sariling timpla nila, sariling flavor. Doon na naging tropa yung hip hop at rockers. Tulad Parang ng pinag-usapan natin. naghahalo na eh. Rap metal. Limp Bizkit. New banda, metal. pero Yan pala. new metal. Nilabel pala sila lahat ng new metal. Oh. Ayun, so kudos sa mga kayang i-keep pa yung... Ay, ito, sorry. Sige. Isang point. Hindi kaya siya parang marketing din? Kasi, pansinin mo yung yung Kamikaze, naglalagay na rin ng babae sa banda nila. Naglagay na, official na yun. Naglagay na, di ba? Parang hindi kaya ganun din yung Kasi inisip ko, sa tingin mo, parang ang misogynist naman ang dating dyan. Pero, yun ba ang dahilan? Yun ba yung sinasabi mong dahilan? Hindi, hindi naman yung... medyo, oo. Kasi di ba, parang pansin mo naman eh, na kahit nga sa mga girl group, di ba? Mas malakas ang lumalakas. Diba? Pwede rin naman. Medyo stretch na para sa akin. I doubt na yun yung dahilan. Pero, ayun nga, pwede, mo ba ano bang dahilan ng Kamikaze naglagay sila? Hindi ito bashing sa Kamikaze. Sinagot na nila yan. Ano bang? Nagdagdag sila ng parang layer sa tugtog. Kasi, isipin mo yung kinakanta nila yung huling sayaw. Iba yung dating ng may babaeng kumakanta eh. Tapos yung backup rin ng babae bukod sa backup ni Jomal. Tapos keyboards rin kasi siya. So may dagdag element doon sa music nila. Naging iba, lalo na ngayon kasi gumagawa sila ng album bago. Talaga? Tangina, na-excite na nga ako eh. Gusto ko nang marinig yung kasi nung lumabas yung Alab na album nila, gandang-ganda ako. Sabi, putang ganda ng nagawa na naman ng Kamikaze. So ngayon, ine-expect ko na maganda ulit ito. Tapos, kasama pa yung dalawang si... bagong members. Si G... nakalimutan ko yung pangalan ng dalawa. Anyway. Ang misogynist siguro doon kung yung mga tao kaya ayaw dahil babae. Kasi may ibang mga sad, ganun eh. No? Sad yun kung ganun. May mga ganun kasing iba yun. No? Na kaya hindi nila ma-accept kasi babae yung kinuwang pumalit kay Chester. Kung gusto nyo, AI na lang. AI na lang natin. AI na lang. nating Tupac Takraw na lang. Tupac Shakur pala. Ayun, so yun yung isa sa mga nasa paskil sa bulletin board natin. Isa pa, yung medyo init ang mga tenga ng mga netizens sa nangyaring incident sa Balay Dako. Balay Dako. Nako, Balay Dako. Mahirap kalabanin ang mga fur parents. Malaking community. Kasi, allegedly, pero hindi na yata allegedly, confirmed na kasi yata na, allegedly pa rin kasi wala namang kaso. Hindi pinapasok yung ASPIN. Tama na ba yung term ko? Hindi na ASCAL, di ba? ASPIN. Yung ASCAL. Parang base kasi dun sa nabasa kong post mismo nung may-ari na una, parang nakapila sila. Di ba may waiting? Yung mga restaurant na yung kilala, di ba madalas siya may mga waiting time so nasa labas. So waiting daw sila tapos napansin daw nila parang yung mapapansin mo naman yung pag pinag-uusapan kayo, di ba? Yung parang ganun yung aso, titingnan yung aso, ganyan. So basta, to cut the story short, hindi ko masyadong kabisado yung buong storya. Basta, kung ano-anong dahilan ang nag-come up yung manager para hindi papasukin yung aso. Una, isa sa mga dahilan, in no particular order, is yung... yun, ang main is yung size. Yung size daw. Masyado daw malaki. Medium lang daw. Hanggang medium. Tinignan niya may mas malaki pang aso doon. Nag-research din yung nag-post. Napahanap rin siya. Tsaka nag-ano rin siya kung meron kayo talagang post tungkol doon. Tapos sobrang layo na ata na nakita niya na under sa medium, mas malaki pa sa aso niya. So dapat pwede.
At saka nga, yun nga, parang mina-market, isa sa marketing rin kasi ng Balayda ko is pet friendly sila. Oo. Pero, it turns out nga na pet friendly sila sa mga may breed. Isa pang highlight is tinanong yung breed ng aso. Puta doon na talaga na isa rin. Dapat hindi, no? Hindi dapat. Ano po bang breed ng aso? Kaya crocodile lang daling ko dito basta pasok sa sukat. Hindi, tsaka pet ko to eh. I identify as a pet eh. Ganun eh. Kala ko pet friendly dito. Hindi naman nakakagat si Croaky. Paano pag dinala ko yung pet kong tarantula? 'Di ba? Yun, small yun. Tatanggapin nyo ba? 'Di ba? Yun. So, pag sinabi... ako nga pala, asan nga pala siya? Actually, hindi ko nandiyan siya kanina, nag-usap tayo, pinagbawalan niyo ako. Asan na nga pala siya? Ma'am? Ma'am? Dito na pala. Dito po ata siya. Uy, Charlie lang yan talaga, Charlie. Di ba? Di ba, kasi nakalagay naman doon pet friendly, hindi naman nakalagay na dog friendly Or lang. mag-release sila ng mas proper na policy tungkol dun siguro. Yun pang isang kinakainis ng netizen, yung apology nila is not really an apology. Ano pa daw eh? ChatGPT? Ay parang... yun pa. ChatGPT na-identify nila na ChatGPT yung ginamit. Na 100% ChatGPT. Kinapi nila dun sa... Pwede palang gawin yan. Ngayon ko lang nalaman na ganun pala siya. Na-check pala. So baka i-check nila yung mga previous episode. Malaman lang AI lang pala tayo. Anyway. Tapos may nakita mo yung bagong pumutok na... sige, tuloy mo muna. Ayan. Mamaya yan. Say dito. Okay. Sa balita ko. Yun nga. Hindi nga pinapasok. Tapos yun nga, parang yung apology state or letter nila is not really an apology nga. Kasi una... apology naman, pero parang hindi siya sincere kasi nag-search lang sila. Tsaka hindi ina-acknowledge. Hindi nila ina-acknowledge yung mali nila. Doon sa apology. Hindi nila ina-acknowledge na nagkamali. Basta sinasabi lang nila na may policy sila. Tapos na kesyo i-review, ganyan. Yung generic, napaka-generic nung apology statement nila. Na pag titignan mo ngayon, grabe rin ang kapangyarihan ng netizen. Pag tinignan mo ngayon yung Balayda ko, puro angry reacts na lahat ng post. Kahit yung pag binacktrack mo. Grabe. Tapos kinokomentan na anong breed ng isda yan. Kasi nga yung joke nga na anong breed yung aso nyo. Di ba? Kaya mag-ingat na tayo lahat. Lagi ko naman sinasabi yan na sa mundo ngayon, mag-ingat ka talaga sa kapangyarihan ng netizen. Ng online. Tapos isasama mo pa yung kapangyarihan ng yan na naman, fur parents. Di ba? Kasi, di ba may series nga na Don't Fuck With Cats eh. Alam mo ba yun? Ay, parang nakita ko. Maganda yan. Hindi ko napanood. Ano bang kwento? Docu yan. Anong kwento? Mga normal netizen rin yan, mga normal netizen, humuli sila ng serial killer. Ito yung dahil sa pusa. Okay. Dahil sa pusa. May mga kasi parang torture na pusa. Doon mag-i-start kasi yon sa base sa study. Nag-i-start ang psychotic doon sa mga pagto-torture ng animal ganun na wala kang nararamdaman. So yung since na medyo sensitive ngayon lang nag-disclaimer. Yun nga pa. Ayun. Yun nga, parang, tangina, yung mga fur parents, sila yung nag-research, tangina, gumawa sila ng group, tapos inimbestigahan na nila, na track down nila. Galing di ba? Kaya don't fuck with any animals. Yun na lang siguro, na hindi pwedeng ulamin. Sorry, I'm so sorry. Sorry sa mga baboy. Ayun pa isa, di ba? Paano pag dinala mo yun doon? No? Ayun nga kaya hindi naman nila in-specify na no, ganitong Ayun na lang, mag-iingat na lang tayo nga na una, kilala pa naman si Balayda ko. Si rin pala yan, Antonius rin pala yan. Ano? Kung sino si Antonius Breakfast, kilala mo ba si Antonius Breakfast? Kanila rin yun. Sa kanila rin pala. Parang, anyway, masasarap. Yung Antonius kasi na-try ko na okay doon. Saan yun? Sa Tagaytay. Tagaytay. Yung Balayda ko, alam ko Tagaytay rin to. Yata. Yung insidente sa Tagaytay din. Hindi ko sure, pero alam ko doon lang yan. Basta sa matataas na lugar, either Antipolo or Tagaytay. Pero pwedeng mali rin ako. Anyway, ang point is, Balayda ko, wala na kayong pakialam. Hindi, ang ibig ko lang sabihin, mag-ingat na tayo ngayon, yung mga desisyon natin sa buhay. Mag-ingat tayo sa mga policies natin. Tsaka, sige. Hindi, yung... Accept and acknowledge yun ba?
Isa na yun. Kasi syempre wala namang perfect eh. Parang ang oo, goal eh. naman nila is Mm. kasi sana nga ang goal nila Mm. sa una pa lang is i-accept lahat Mm. ng Mm. pet eh. Oo. Pero ayun nga, kung ganyan na nga yung nangyari, Mm. oo nga, i-accept na lang nila tapos ayusin nila yung policy nila. Oo. Eh, Yeah. mini yun, basta ayusin na lang Hindi nila yun, yung policy nila. eto rin hindi ako maghuhugas kamay, hindi rin ako yung sasabihin ni Ana sa'kin, "Perperes ka diyan, Ah, 'di ayaw mo nga ng pusa natin." ah. Ako rin naman, ako medyo maselan ako sa hindi ako Hindi, nasa pero in terms naman 'to nung commercial na establishment na ay, may oo. policy na Bilang ganito. may Kahit ano pa yan, kahit mm, hindi pertaining sa pet, sa mm. pag-aalaw ng pet. At Yun saka yung yun nga, ano. yung sabi mo nga sa point mo na hindi naman lahat ng tao perpekto. Lahat sumasablay yan kahit big Oo. companies ka pa. Big company ka, nagkakasablay yan. Tapos Oo. 'pag may sablay ka, alam mo dapat yung PR team niyo rin dapat, Oo. umasikaso, marunong rin dapat. Dapat yung humanity lang, yun lang yan, eh. Parang Oo. yung humanity side nga na, "Ay sorry nagkamali kami. Mali Oo. mali ng staff namin yun. Dapat, Mm. aregluhin natin ganito." Oo. Tapos puntahan nila yun kung ano man yung si Oo, Taradis anong nga pinuntahan puwedeng yung tinatuan. oo. Kung ano naman puwedeng compensation nga 'no. Mm. Oo, yun din yung isa nilang ano. Kahit hindi siguro ako, hindi kasi ako big in compensation. Kung gusto nila, why not? Hindi, Okey mga rin yun. simpleng voucher lang. Hindi, Tapos ang sa'kin pero lang ay magaling pala, in-invite ni Heart Evangelista yung aso. talaga? Meron na nakita Oh, in-invite niya 'di sa ba? bahay. Ayan ang nangyayari usually, eh. Yun din 'Pag yung ano, eh, 'no, parang sa positive side ng mga ganyan, hmm, eh, 'no, 'pag parang napagkakaitan ka biglang yung mga oo, malalaking tao o malalaking oo, companies biglang gagawa ng magsisilapitan, gesture, eh, 'no. para i-market ang sarili nilang Oo, brands. gamitin ang Aspin. Anyway, ayun nga sinasabi ko kanina. Hindi, naisingit ko nga diyan sa Sige. issue na 'yan, hindi ko naman alam kung totoo 'to. Hmm. Sabi dun sa post, parang bawal lang Aspin pero puwede ipis. Kasi may nakitang Ay ipis sa talaga? pagkain. Ayan. Pero puwedeng panira na lang yun. Ah. Yun, natawa lang ako dun sa kinaption niya. Anong Bawal breed aso kaya pero nung puwedeng ipis? Ano oo, kayang breed ng ipis? puwedeng ipis. Ayun, ayun nga sinasabi ko, ako rin naman parang siyempre ayoko rin ng mabahong aso, pero Mm. hindi kasalanan ng aso yun. Mm. Kasi tangina anong gagawin nung aso, eh, gano'n talaga yung amoy nila, eh. Aantayin ko lang paliguan mo ako, eh. Kung kaya kong kuskusin yun dito, eh, di naligo na Sa ako. owner yun, yun ang Oo. sinasabi ko. So, sa owner yan. So, gano'n rin yung hindi rin ako yung 'pag gumaganon sa'kin yung mga pusa tuwing lumalabas, ayoko rin, eh. Pero hindi ibig sabihin nun na ayoko ng hayop, parang gano'n. Ayoko lang yung pakiramdam. Kaya mo siyang i-appreciate from a Oo, distance. oo, diyan ka lang. Ah, Pero hindi ito oh, diyan ka oo, lang. hindi kita hate. Pero ngayon Oo. medyo naggo-grow na sa'kin yung pusa, eh. Kasi Ah. panay yung panood ko ng pusa, parang gusto ko na magkaroon ng yung may breed, Ayoko ng Hindi, joke lang, puspin. joke lang. Naalagaan ko pa rin naman yung mga ungas na yun kahit hindi nakikinig. Ay, actually, ikuwento ko lang din. Hmm. Natatawa kasi ako dun sa kaming dalawa ni Ana. 'Di ba may 3 siyang pusa, 'di ba? Hmm. Ah, na lagi na silang sa labas kasi makalat nga sila sa loob, kinakaskas yung sofa, Hmm. tapos 'pag yung mga ibang pagkain, yung pinupusa, yung aakyat, Ninanakaw. aakyat, oo, gano'n. Eh, mabibilis pa naman yung mga yun. Oo. Anyway, so, sabi ko ngayon, sige pagpapakainin mo, papasukin mo. So, pinapasok ko yung isa. Ako mismo. So, tinawag ko siya. Tapos tumitingin sa'kin yung pusa, parang sure ka kasi Oo. lagi ko silang sinisita, eh. Parang natatawa kami parang Tas titingin pa sa kasama, oo. "Pinapapasok na tayo." Kakain totoo ba 'to? Parang nakatingin siya sa'kin Hmm. kasi nakaganon ako sa inyo. Hinihintay niya siguro 'pag gumanon kasi ako gumagalaw na sila. So, sabi ko, puta may utak rin pala talaga Meron sila. naman talaga, oo. Hindi kasi minsan napipikon ako, sabi ko, "Tangina mga bobo ba 'to? Tangina ayaw makinig sa'kin ng yung pala ako lang talaga yung Nakikinig bobo. ka lang. Nakikinig Oo, naman sila. nakikinig naman pala sila. So, anyway, ayun, i-acknowledge niyo 'yan and i-accept niyo acknowledge niyo yung pagkakamali natin. Tapos At ayusin niyo yung policy. ayusin niyo yung policy kung talagang pet friendly Tsaka kung may talaga. butas talaga yung ano nila. Ah? Kung may sablay talaga sa policy nila. Oo, madali lang para sa'kin parang So ka? ang daling issue lang niya, eh. Parang hindi siya gano'n kabigat. Hindi ko sinasabing walang kuwenta yung pinagugutan ni madam. Oo. Ang sinasabi ko lang madali siyang ayusin, yun lang. Para lang Hindi na sa kailangan dumala. hindi na siya kailangan lumala. Hindi na siya technically 'no? Ay, hindi mo technically pala. Mm. Parang
Actually, hindi na siya nga kailangan ma-post pa, eh, 'no? Oo, hindi na Kung umabot doon pa lang dapat doon pa lang parang kasi pati manager ata, eh, 'no? yung manager yata mismo. Ang nagpalala. Oo, ang nag-decide. Sila ang Hmm. nag-decide nung policy na yun. Na hinanapan niya kasi, parang nung time na yun, kaya Naghahanap na lang ng lusot, eh, 'no? oo, naghahanap ng lusot yung Na management. At the same time, kaya nagre-research rin yung babae Oo, habang kasi naghihintay. hindi siya naniniwalang Kailangan niyang i-rebut yung policy niya. Anyway, so yan, pangalawa sa nasa bulletin board natin, isa pang toxic itong 'di ba nasayaran natin 'to, ay hindi, actually isang full episode pala 'to, Olympics, si Ah, Yulo. ah, yan Ngayon wala na masyado akong balita okey, diyan. ako rin I-refresh naman, mo na lang ako. hindi ko rin sila sinusundan pero may mga post kasi ako nakikita na nato-toxican na lang ako. Oo, Parang nabura na agad sa'kin na gold gold, medalist oo, siya. 'no? Bakit pumapalag din ba sila sa pag-aano, Hindi, yung actually hindi na kampo si ni Yulo. Yulo? Hmm? Ni Carlos? Carlos nga bang pangalan niya? Ikaw nag-ano nito, eh. Ikaw nanood nito, Hindi ko napanood yung Olympics mismo. Hindi, yun lang namang part nung ano. Anyway, si Yulo nga, medyo naiirita na kasi ako na parang sobrang, ah, toxic na nga lang, hindi na siya entertaining in a way. Pero bakit ba natin pinag-uusapan? Hindi, gusto ko lang, Ano lang, bulletin una board. sa bilang anak, kahit siguro gaano kasama, hindi ako lang 'to, personal opinion ko. Kunwari kahit gaano kasama yung magulang ko, hindi ibig sabihin na, labing-labing tayo, "Hindi, pinapatawad kita, magulang kita." Kahit di mo patawarin, pero hindi rin to the point na ipapaya ko yung magulang ko o isisiwalat ko yung baho nila, ganyan. 'Di ba parang sige. Lalo na in public. Yun nga. 'Di ba parang alam mo naman na ngayon medyo hindi medyo, pero public figure ka na, Oo, 'di ba? public figure na talaga Na siya. mas may responsibility ka na bilang public Mm. public figure. Mm. Ah, Responsibilidad mo rin yung tao sa paligid mo. Ang tinutukoy ko yung girlfriend niya. Kasi parang bumabandwagon na talaga sa kanya, eh, na Na? hindi yung nakikipag-beef pa talaga dun sa magulang. Na Hmm. kunwari ako, bilang hindi ko sinasabing mabuting tao, pero bilang tao na lang, yun lang. Bilang tao, hindi, hayaan mo na love, sasabihin ko, hayaan mo na yan, ganyan talaga sila. Pero hindi na yung, hahayaan ko yung ka ka ano yun, partner ko na sasabihin niya or makikipag-away pa sa magulang ko. Ay, yun nga yung in-example ni Ana na may ex siya na ayaw sa kanya ng magulang. Ang sinabi lang niya, "Ayaw ko ng pumunta sa bahay niyo." Yun lang. Pero hindi siya nakipag-away sa nanay, 'di ba? Kasi gano'n yung magulang, eh, hindi natin mapipili yung magulang, eh, 'di ba? Pero yung mga desisyon natin mapipili natin 'yan. Yun na lang yun. So, yun ang sinasabi ko. So, okey ba yung sinasawsaw mo? Oo, sarap. Sing-asim rin kasi nung Nung away nitong mga oo, yung gets ko naman, kung, let's say, kung mukhang pera nga yung magulang, problema na nila yun ng anak. So, sa akin lang wag nang makisawsaw dapat yung yung girlfriend. girlfriend pa lang yun, yun nga, eh. Paano kung naging asawa na yun, 'di ba? Unless Parang Hindi, parang ano, puwede naman nila gawin lahat 'yan in na private. parang, pinoproteksyonan nung babae yung partner niya kasi baka Mm. nagagamit ng pamilya, Mm. kung yun man. Mm. Pero lahat in private na lang siguro nga. Hindi, ito, kunyari tinanong kita, kunwari si Ange, Hmm. let's say lang ayaw niya ng magulang mo. Ano na? Ayaw niya ng magulang mo or kinakawawa ka ng magulang mo. Sa tingin mo ba si Ange bubuyuin ka? Sa tingin mo ba si Hindi, Ange rin bilang kung protective siya, aawayan niya rin ba yung kaaway mo? Hindi, 'di ba? Oo, Hindi, parang so personality na lang nung babae yun, sa tingin ko. siguro. Toxic Tsaka personality. parang medyo, kailangan siyang tignan ng ano, eh, 'no? Hmm. Wag ka muna bilang part nung Ayun, ano na yun, family nung affair yun, eh. oo nga, bilang Oo. wag munang part ka nung hindi man nung family nung affair na yun. Hmm. Parang tignan mo siya sa labas, Hmm. para objective yung payo mo sa partner mo Yun, kung gusto yun mo ng nga. kung gusto mo ng kasi dapat nga ang ganyan para sa'kin, yung sa ikabubuti ng lahat. Oo, yan. Hindi yung dahil lang ganito sila sa'yo, "O gantihan mo ng ganito." Hindi.
Ito sabihin Kung na anong mas magandang solution dun sa lahat ng problema na yan. Paano ba maaayos yan? oo. Parang ganun. Kasi Para lang sa akin din. may iba pa, ewan ko kung sarcasm yun or talagang panatiko sila nung babae. Parang, "I love you na." Parang gano'n yung kasi gusto nila na nakikipag-away yung babae dun sa magulang. Yun din kasi siguro kaya nga sinasabi ko dapat in private eh. Kasi baka malamang yan, syempre, na-boost ang ego na maraming kumakampi sa'yo. Alam mo yung mga nag-post ng ganito, tapos may magko-comment ng, "Go, be!" Ganun. Ay, oo. Awayin mo yan, be. Oo. Di- Go girl. Oh, I love you, di girl. ano yan. Mm. Kaya sa'yo ko eh. Mga ganun. Oo, yun. Yun Yan. lang sinasabi. So, dyan siya hindi nagiging, magandang comment yung mga ganyan. Lalala lang, di ba? Kesa kung in private nyo, pinag-usapan, kung ang tagal niya ng issue, tas inupuan nyo na, tas baka nasolusyonan na. Pero yun nga, baka pinapatagal lang din nila. Sabi mo nga dun sa, di ba yun, napag-usapan natin to, na nakakalungkot lang at natabunan. Ganun, sigurado agad yung gold medalist niya. Natabunan agad nung issue nga Yung nila honor dito na sa, nadala niya, no? wala. Ngayon, hindi ko na siya nakikitang ganun dahil nga sa nangyayari. Parang issue na lang sila ng pamilya Yulo. Ganun. The Yulo drama. Ganyan. The Drama Olympics. Yulo hanggang dulo. Kailan Ano eh? ang dulo niyan? Tsaka nasa pangalan nyo naman na rin yung yung dapat na motto nyo sa buhay. No. You only live once. So, Yulo. magpatawaran na kayo. You only live once. Yan pa pala yung isang gusto sabihin. Ano bang tingin ni ate girl? Kala niya ba panghabang buhay itong fame na dinadala ni gold medalist? Siguro hindi. Kaya nga niya dinadrag eh. Kung yun yung goal niya. Hindi ko sinasabing yun. Hindi ko rin naman yun sinasabi. Pero yun nga, para sa akin, sabi ko, nagkakwentuhan kasi kami niya, sabi ko, na parang, temporary lang yung nakukuha niya ngayon dahil lang naman nakilala si Yulo dahil nga nag-gold medalist eh. Hindi lang dahil lang. Hindi, pero kasi malaki honor eh. Pasensya na, pero yun talaga Yun yung mainly. niya. Main reason kung ba't siya naging kilala ngayon. Dahil nga naging gold medalist siya. Tapos, yun nga, nakikiride nga kasi si ate girl. Kung love nga naman talaga siya ni Carlos Yulo, edi good luck. Pero, wala najojologsan talaga ako eh. Hindi rin siya makikilala, si ate girl, kung hindi rin dahil kay Yulo. Baka since na-establish na nga, kailangan niyang ang pangalan ko ngayon. Baka ganun. Hindi pa nga sila kasal eh. Sorry. Pangit man. Sorry ate girl. Ayun, kung Yulo ka na rin, pwede. Yulo? Yun na, pag nagkinasal siya, Yulo? Hindi natatawa. Tawa ni Thor. Hindi yun. Pasensya na sa mga sinabi ko, pero yun, that's my opinion. Huwag na yung toxicity na yan. Yun nga lang, sa other side naman, mga nagko-comment, kung naiinis rin kayo, tulad nung sabi namin before, win sa kanila yan. Pag nagko-comment ka, pag nag-review ka, yung anything na gawin mong engagement sa kanilang mga post, magiging magta-translate yan sa pera. So, kung ayaw mo talaga, kung inis ka sa nila, scroll up! Mula dito sa likod, sama-sama tayo hanggang dulo. Yulo! Ito ang row 4. Boys at the back, pusang gala. Yeah, check it out. Yeah, check it out.